Okay po. Good evening po sa ating lahat. Good morning po, Pastora. Ano po? Ay, yung opening song po natin ay Here I Am to Worship. Light of the world, you step down into the darkness. Open my eyes, let me see. Beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. And here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth, you created all for love's sake became poor. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sins upon that cross. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Altogether wonderful to me. Amen po. Salamat po. Maraming salamat. Ang susunod po ay opening prayer by Maricel. Ito ako po. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa maghapong proteksyon mo at pag-aalaga mo sa amin sa araw-araw. Salamat po sa kalakasan at pagmamahal mo na walang kapantay. Panginoon, ikaw po ang sumasa amin sa pag-aaral namin ngayong gabi. I-bless mo po ang bawat isa sa amin. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. In Jesus' name we pray. Amen po. Amen po. Ngayong gabi, si Pastor Pearl ang ating lecturer. Kung may katanungan po kayo, magtanong lang po. Maraming salamat. Okay na. Ayan, good evening. Muli magandang gabi sa lahat mga kapatid at mga minamahal. Mga kababayan sa Israel, United Methodist Church. So kagaya ng isa sa mga natin ay namana natin kay John Wesley is journaling. Alam mo yung journal. Meron kang mga karanasan. Meron tayong karanasan araw-araw.
Na yung karanasan na yun ay there is always a message. Sige. So, tayo ay sumandaling manalangin, Panginoon, sa aming pagtipon at sa aming pagsasagawa ng mga bagay na napakahalaga sa aming paglilingkod ay pangunahan mo kami sa magitan ng iyong banal na spirito. Ninais namin na mapaglago ang aming kaalaman na ikaw ang parangalan. Amen. Ayan, of course, para naman tayo ay ma-inspire dito sa kailangan gawin natin sa patuloy na paglago sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Hindi lang tayo yung nakikinig, kundi tayo lahat ay merong participation. Kaya gagaya ng sinabi ko na isa sa mga napakalaga na ginagawa ni John Wesley, who is John Wesley anyway, is the founder of the United Methodist Church, ay yung journaling. At ito ay lagi niyang ginagawa every morning sa kanyang paggising. Ayan. Nagising ako kaninang alauna. So yung journaling ay kailangan natin ipaliwanag. Need na malinaw sa atin kung ano yung journaling. So we can read. We can read together. Ito ay nakuha sa Free Dictionary. Mainam yung pag-define kasi ni Free Dictionary. It is a personal record of occurrences, experiences, and reflections kept on a regular basis. So it can be also a diary. So ginagawa na natin yan. Siguro mga high school, ginagawa na nila yung diary, ano? And an official record of daily proceeding. Kaya tayong United Methodist ay meron tayong mga documentation lagi, ano? Pero napakahalaga pala yung documenting. At kahit hindi mo alam na, hindi ako marunong dyan. Hindi naman ako writer eh. Kasi pag pinag-uusapan yung journal kasi talagang meron kang skill of writing. Pero alam ba ninyo na you can develop writing, being a writer, sa paggawa ng journal. Kapag ito ay pinagsasama-sama, wow, napakayaman na devotional guide. Alam ba ninyo? Kaya ito yung advantage. So when you say journaling, meron nandiyan yung ballpen, nandiyan yung lapis, nandiyan yung notebook. Okay. So para naman tayo lalong ma-inspire sa paggawa ng journal. Alam ba ninyo na merong health benefits? Wow. Nakuha ko doon sa Health Encyclopedia. Merong 4 na gusto kong bahagi sa inyo dito. Yung paggawa ng journal. Una, sabi niya, reduces stress. So every day, every moment, sa paghakbang pa natin sa paggising natin, lumabas man tayo, there is always a stress na parang isipin mo pa lang, pagod ka na, no? Alam ba ninyo, abundance of stress can be damaging to your physical, mental capability. Yung parang sobrang pag-iisip na papagod ka na dyan at hindi natin namamalayan na meron palang ginagawa na affected na pala yung physical na pangangatawan, yung lupang katawan natin. And of course doon sa ating pag-iisip, yung pag-iisip lalo na sa mga negativism na hindi nakakapagpalago sa ating buhay at sa ating paglilingkod. So it reduces stress, o di ba? So pag it reduces stress niya, alam ninyo na kahit doon sa counseling, not necessary naman na yung counselor ay bibigyan niya yung advice niya doon sa counseling. Pwede niyang papakinggan. So dito, sa paggawa ng journal, sabi ni Health Encyclopedia, reduces stress. But of course, I have my own interpretation for this. Kaya instead na ikaw ay ma-stress, susulat mo na lang ng mga stress doon sa mga stressor mo. Ayan. Pangalawa, don't you know that it improves immune functions? Next, Ms. Jackie. 2.
Ayan. Expressive writing can strengthen your immunity. Tignan ninyo yung mga benefits na sinasabi dito, no? Expressive writing can strengthen your immunity. Alam ba ninyo, pag tayo pala na-stress, ay biglang umilab yung tiyan. Ayan. It got brain connection yung mga organs natin sa kaisipan, sa utak. So, expressive writing can strengthen your immunity. So, doon tayo nag-e-express doon sa pagsusulat. Doon tayo nagre-release. Kaya instead na nagiging absorber na yung kabuuan ng sarili mo, ay kailangan isulat mo na lang yan. Para ikaw ay mapapalakas ang mga immune system. So this is not just a sickness physically, kundi ito at the same time yung gumagana yung utak, na-exercise yung utak, na-exercise yung pagsusulat. And of course, ma-refine yung pagsusulat mo, mapapractice mo. Di ba? Kahit nung start pa lang tayong magsulat nung kindergarten, hanggang sa elementary, mga pangalan natin. Mali-mali. Pero pag ikaw ay laging pinapractice yung pupunuin yung pangalan sa isang, yung pad paper, naalala niyo yun? Di ba? Tapos gumaganda, na-appreciate ngayon ng teacher, kaya merong appreciation ng magulang, nanay o tatay. So doon sa pagsusulat pa lang, this is a very basic. Pero yung pala, pag tayo ay punong-puno ng mga suliranin, pag-iisip, ay inisip mo pa lang, umilab na yung tiyan mo, sumakit na yung tiyan mo, at sumakit na rin yung ulo mo. So, doon sa writing, ini-express mo doon yung kailangan isulat, yung nararamdaman mo. So, ang ganda, di ba? Pangatlo, yung keeps memory sharp. Galing, It helps your brain in tip-top shape. Wow. So, pag nating sabihin na, ang hina namang pag-uutak nito. Pero alam ba ninyo, doon sa pagsusulat, nasi-sharpen yung brain. Yung pag sinabi kasi nating tip-top shape, excellent, 100% quality of thinking positively. Yan. Kasi nga, nasa-sharpen yung nahahasa yung utak. Kasi kapag hindi mo ginagamit, hindi ka nagsusulat, hindi mo rin maisip yung mga bagay na nakakapagpabuti sa iyo. So doon sa paggawa ng journal, ay hindi natin namamalayan pala na ito ay nagdadala ng tip-top shape, excellent. Yan. Yun, the excellent quality of thinking positively. These are very simple. Kaya dito sa ating pag-journal ay napakahalaga. Kaya pala isa sa napakahalaga kay John Wesley, yung journaling niya talagang sinusulat talaga. Pero sa atin ngayon, sa advanced technology, puro na lang gadgets, puro gadgets. Ano na lang. Parang lagi nagkukwenta na lang. Alam ba ninyo yung paggamit ng mga gadgets ay kinakain di unti-unti na sinasisira yung mata, tapos yung kaisipan mo. Kasi kinakain na lahat yan. Lalo pa pag tayo ay wala ng connection. Pero maganda yung old school din kasi natural yung benefits na binibigay sa atin. So it keeps memory sharp. Nakahasa. Kahit sasabihin mo na, ito ay hindi low level pag-uutak yan eh. Pero pag ito ay ginamit mo doon sa pag-journal, pagsusulat, unti-unti hindi mo namawala. Kaya sabi ko doon sa mga ina-assign ko ng mga leaders, nung una parang daming mga comments sa kanya, yung mga nakikinig. Pero sa ngayon habang siya ay nagli-lead, ay nahahasa yung utak niya. Sabi ko, wow, gumaganda yung presentation mo, kapatid. Yeah. Finally, gagawa na tayo.
One more sunshine in your life, try journaling. Yan, mga friends. So, kasi na-release na natin ang lahat ng gusto nating sabihin. Kasi we will end up in prayer. Post mode, masaya na. Hindi masayang ang pagmumukha, kundi masayang tunay. Hirap ngumiti kapag nasa gitna ka na ng crisis. Sa gitna pa at the same time, pandemic, at the same time, nag-variant na nga pa yung virus ng Delta variant. Okay? So, one more sunshine in your life, try journaling. Kaya dito ay mapapalawak. Ito yung mga benefits of doing journal. So, napakasimple, di ba? Ang dali, di ba? Ngayon, now, gawa na tayo. Gawa na tayo ng journal. So, gaya dun sa last part ng ating presentation last meeting, ay yung visioning, living in vision. Yan. So, yung paggawa natin ng journal ngayon, specifically, dito sa ating fellowship, ay ang lahat dito ay gagawa. So, alam na natin kung ano yung diary, di ba? Yung date ngayon, yung time, yun. So, yung acronym na SLAP, it represent yung S, scripture, yan. A lesson or account, hindi topic yun. Hindi dapat topic ang term natin doon, kundi lesson or account. Kasi meron kanya-kanyang mga background. Then, application, paano mo i-apply ngayon sa personal na buhay mo? Yung lesson at pangyayari. Tapos you will end up in prayer. So, simple lang, di ba? Ganda, di ba? So, isa sa mga ginamit ko dito na example, yung isa sa mga text natin. So, yung gagawin natin yung living vision, yung presentation last meeting bilang UMW. Yan. Halimbawa, ngayon, August 23 na dito sa Pilipinas. Hindi pa yata sa inyo. 22 pa lang dyan. So, pag nagising ka ng 5 o'clock o 6 o'clock, pwede mo nang simulan. So, yun yung text mo. Halimbawa, ganito yun. So, yung lesson na dito ay strengthening the mission. You can create that in your own development of your thinking. Pwede kang magbuo ng sarili mo. So, parang hindi copy-paste. Tapos gumagana na. So, the book of Acts is a transition from the old covenant to the new covenant era. So, ito yung simple na pinaka-background yung text na to. And many miraculous things happened during the transition period that no longer happen today. Diba? Every day, meron mga karanasan na hindi na bago sa atin. So, yun ang nangyari dito. The miraculous was to confirm that the apostles were from God and the message was from Him. So, to contextualize this, we United Methodist Church ay meron tayong yung episcopal appointment, alam niyo yun. At nangyayari ito during annual conference. May mga dinadala, dinidestino. Then of course, itong kina Pablo ay kakaiba naman at Barnabas. Merong naputol yung connection, no? Yung sa pagmimisyon. Naputol yung warmness, yung inspirasyon mo doon sa paglilingkod at pagmimigay. At nangyari dito sa panahon ni na Barnabas at Pablo. So the miraculous was confirmed na sila yung mga apostol na dinala ng Panginoon. And their message was from God, di ba? Usually, ganun, pag tayo nagkakatipon ng mga nanampalataya,
bilang United Methodist. Kaya pinag-usapan natin yung salita ng Panginoon. So, yung hindi normal na nangyari ay yung miraculous na pinadala. So what is normal is to live by faith, trusting God in whatever situation. So ang sinasabi dito ay may pangyayari kasi hindi naman santo yung mga apostol, yung mga propeta, yung mga pastor, yung mga pinapadala. Di ba? Pero yung dapat normal dito is to live by faith, trusting God in whatever situation. Kasi kapag nag-focus ka doon sa mga apostol, sa mga propeta, mawawala na yung normality ng focus ng iyong pananampalataya doon sa pagtitiwala sa Panginoon sa mga pangyayari. Halimbawa, sa pandemyang ito, kaya yung mga pinadalang leader ay nawala na yung alab ng paglilingkod mo. Usually, ganun ang mga nangyayari, ba? Kasi parang napalapit ka na, tapos nilipat. Tapos naiba yung expectation mo. Parang personal lang dating. Pero yung hindi normal, doon sa pananaw, sa harapan ng Panginoon. What is normal is to live, ulitin ko, is to live by faith, trusting God in whatever situation. Kaya nga, sa isang araw, sabi ni Pablo kay Barnabas, kasi wala na sila doon sa mga mission na sinimulan nila. That was the time they returned to those cities where they had established churches in order to minister to them and see how they were doing. This could be. Nangyari ito nung after death, 49. Yan. Punta na tayo sa application. So, paano natin i-apply sa ngayon ang pagpapalakas sa pag-mission? So, sabi kasi dito sa ating yung 35 and 36. But Paul and Barnabas remained in Antioch, where they and many others taught and preached the word of the Lord. So, meron disagreement si Paul at Barnabas. In 36, some time later, Paul said to Barnabas, let us go back and visit the believers in all the towns. See, for we preach the word of the Lord and see how they are doing. Kaya alam nyo doon sa Grego ng visit dito, episkeptomai. Episkeptomai. You can read that together. Episkeptomai, yung Grego nito, which denotes caring oversight. Hindi lang yung pagdalaw. Hindi lang doon sa say hi, hello, and goodbye. Yung palang, parang preach, Pero meron palang mas malalim na sinasabi dito ni Pablo kay Barnabas. Maaaring sabi ni Barnabas ay hindi nahanda yung spirit. Punta tayo ulit doon. Dalawin natin sila. So the journey was undertaken for the prime purpose of revisiting the mission na sinimulan nila. Siyempre, nagpagod sila doon. Sila yung nagsimula. Kung paano sila nagsimula, yung time, yung effort, and finance the same time. So not primarily to evangelize. Hindi yung sila mag-evangelize, mag-preach to the unsaved, but edification. Ibig sabihin yan para lalo silang ma-develop morally, lalo silang mapalago ang kanilang kaisipan, ma-inspire din yung iba, yung warm fellowship na miss nila yun. So when I say edification is nurturing. Nurturing, educating, in moral lesson or a lesson. So personally, doon sa application, sabihin mo na ngayon, I need to go back to the mission, to the church, to the organization for fellowship
and nurture. So ito yung personal na application na yan. So ginawa ko yung napansin nyo doon sa yung part lang ni na Barnabas at Paul. Pero yung application personal, laging merong ganon. Hindi nakatuon doon, si ganito, kundi ako yon. So dahil may mga nararanasan, mayroon akong karanasan na hindi ako makamove on dahil nakafocus ako kung sino-sino ang nandoon at saka yung crisis, saka yung problema, affected na ngayon. So merong feeling of caring doon sa pagdalaw. So para sa akin, I need to go back to the mission. I need to go for the fellowship and nurturing. Diba? Napakasimple. Yan. Finally, nanalangin na ako ngayon. Sovereign God who is to be known in my life, power me to go back to the mission, to restore the joy you have put in my heart, to serve you with my brothers and sisters. Kapatid, mga kababayan ko, ang paggawa ng journal. Yes. So, any concern, dito tayo nagtatapos. Salamat. Di ba? Meron ba kayong Mga gusto? kapatid, may mga katanungan po ba kayo, mga kapatid? Yung paggawa ng journal ay yan. Siyempre, pinapanalangin mo yan. Ikaw ay nag-pray. Ipag-usap ka sa Panginoon. Naihahanda ka doon sa gagawin ng journal. At yung salita niya naman siya yung nangungusap sa'yo. Yung paghahanda mo, paggagawa mo ng journal ay merong personal na application. Yun na mismo yun. So, ang gagawin dito kasi lahat kayo gagawa. Kung merong text na may bibigay, ay lahat ay gagawa ng journal. Tapos doon na yung mga basis ng sharing. Meron lang isang magpa-facilitate. Tapos mag-share. So, ano yung what transpired, ano yung natutunan mo. And you can share what you have done. O, diba? Alam ko naman na meron nang nag-present sa inyo. Parang ito ay follow-up lang para lalong masyarapin ang iyong paghahanda. Okay? Simple, di ba? Yan pa kayo. Wow, ang dami natin. We are 15. Praise God. Pastor, meron akong tanong. Kasi wala pang nagtatanong. Nauna na akong magtanong. Ikaw si? Jackie, Pastor. Pastor, di ba yung halimbawa doon sa topic, di ba kayo yung nagbibigay halimbawa ng topic na aming i-journal para pare-pareho kami? Text. Tapos yung sharing namin. Magkakaiba kayo ng sharing, hindi copy-paste. Huwag mo sabihin na sinabi na ni Kasi ginawa mo talaga yun sarili mo. So, meron ka lang guide. Gusto mong palaguin, nasa sa'yo yan. And you have got some. So, merong may bibigay na text. Siguro gagamitin muna natin yung mga living vision para we can relate it. We can contextualize doon sa UMW kung paano mag-mission in particular dyan sa Israel. Ano pa? Gusto pa ninyong palawakin, palaguin. Depende na sa inyo. Yes. Doon nga ulit, Pastor, doon sa application.
So, bali doon sa teksto na yun, doon din namin kukunin paano namin siya i-apply sa aming mga sarili, gano'n. Oh yes. Kaya nga, kung mapansin ninyo yun, no? Yung kinot ko yung yung sinabi ni Pablo kay Barnabas, let us return and visit the brethren. So kinot ko yun. Pero yung pagdalaw pala nila ay it's beyond doon sa pagdalaw lang na hi, kundi yung caring nila, papadama at talagang wala nang bahid sa kanilang puso. Yung layunin nila because they were sent by God. So, kung may mga karanasan tayo, paano natin ngayon i-apply sa ating sarili, sa ating pamumuhay, sa ating mga karanasan? Whether we like it or not, ito ay nangyayari hindi lang sa dito, kundi ang bawat ng mga nananampalataya. Minsan, pag nawala na yung pastor, nawala na yung expectation mo sa leader, ay wala ka na dun eh. Ay, parang nawala ka ng gana sa involvement. Pero yun ay hindi na normal sa harapan ng Panginoon yun. Kaya nga, I need personally yung message. I need to go back to the mission for fellowship and nurture. Kasi isinasagawa yung journal, yung salita ng Panginoon. Yun. So, yung journaling, alalahanin ninyo, hindi lang doon sa spiritual, kundi doon sa physical na aspeto na mapapabuti tayo. Para ma-inspire ka na gumawa ng journal. So, depende sa'yo kung anong gusto mo. Pero mas mainam yung maigsi lang na maunawaan. Kukongest mo yan. Pwede mo namang kaya doon sa sharing niyo. Two minutes can be. Meron pa? Ito ay minana natin kay Jen Wesley. Any more? Ready na ba kayong gumawa? Meron akong doon sa sinend ko na kay Jackie yung text. Pero doon sa start ng paggawa ng Slack. Yes. Susan. Pwede po magtanong. Ngayon lang po kasi may unmute. Sorry po. Halimbawa Ikaw ba si sa Susan ba? Susan ba? Susan or Ana Anna? po, Ana. Ana. Kung during po sa paggawa ng journal, all of a sudden po kasi nakaka-receive ako ng mga, like, hindi ko naman iniisip, pero may mga kaisipan na biglang pumapasok sa isip ko na tumatagos po sa puso. Okay lang po ba na isama yun? Oo, pwede naman yun eh. Tapos aayusin mo na lang. Kasi sa'yo na yun. Kaya nga, yung pag-iisip na yan ay na-exercise yung mind, di ba? Doon sa paghahanda sa journal. Na-exercise na yung mind. Marami talaga. Alam ba ninyo na yung salita ng Panginoon ay yan buhay. So, meron kang interpretation sa ngayon, sa next or kaya after an hour or a minute, meron na naman. So, ganun hindi comics yung salita ng Panginoon, kundi buhay. Buhay. Amen. Thank you po, sir. Okay. Okay lang yun, sis. Sige, gawa na kayo. So, dapat meron kayong laging notebook. Handa na ninyo yung notebook. Huwag kayo masyadong magtutok sa mga gadgets na sira yung matatutak. Kakainin yan. Meron ba? Tapos, alam nyo, pag pinagsasama-sama yan, magkakaroon kayo ng project na UMW dyan. Dapat may editor. Pagsasama-samahan niyang gawin yan. Papabukbayin nyo kay Pastor Danny. O, diba, meron na kayong devotional kung ilan kayo dyan. O. Tapos kung ilan yung meetings. Kung gusto mo naman, sarili mo na lang. Meron ito yung ginawa ko, diba?
Yaman. Kaya ang dami mo ng sermon. Sermon na yan. Simple, kaya lahat kayo marunong na gumawa ng devotional in a very simple way. Masyadong highly theological. Yung gusto mo naman patuloy na mag-aaral sa TEE. O kaya because ang naging pasar ko dyan. Pero, ganun. Kaya alam nyo, pag static yung mind mo, lalong maraming naiipon na hindi nare-release, kakasakit ka niyan. Kaya kailangan i-exercise yung kaisipan. Papalitan na sunshine. O kaya ikaw ay nag-aalaga dati, napnuan ng tigat, as huwag naman na, napnuan ng tigas at tadong muna at malakamak. Sabi yung hymn, di ba? hindi yung napnuan ng tigat. Naintindihan ba niyo yun? Yung mga Ilocano, naintindihan nila. So you're so blessed by doing your journal. Okay na? Okay na ba? Hello? Ikaw kayo nakikita, ako lang nakikita nyo. May magtatanong po ba sa inyo, mga kapatid? Mga Sino bang kapatid, nag-lecture may sa inyo na ng magtatanong? Islam? Nga pala, hindi ko natanong kanina. Ito ay follow up lang to. Napakasimple yung presentation. Alam yung mga nagle-lecture, dun sa start pa lang sa noon, mas mahirap yung presentation nila, ang dami nilang etc. Pero yung ako naman, ginawa ko itong sarili ko. Pero yung guide na doon pa rin. Para mas lalong maunawaan. So you can use this. Hello? Malinaw ba? Malinaw ba? Mga kapatid, magtanong kayo kung meron kayong gustong itanong para mas klaro. Pero yung nga, Pastor, di ba, isang lang kami, isang text lang kami. Oo, isang text lang kayo lahat. Okay, lahat. Isang text lang kayo lahat, tapos merong siguro mag-facilitate na isa kung na sino yung mga naka-schedule. Tapos you can share with your, yung may ibang kung 15 kayo dyan. Paano? Kung naubos yung oras, di sa susunod ulit. Ilang meetings ba kayo within a week? Bali, 2 beses, Pastor, Monday at saka Wednesday lang. O pag ayaw nyo naman, di bahala kayo kung paano nyo i-plan. Ayan. So, journaling to. Hello, naintindi? So, Pastor, sino magbibigay ng text? Ayan, yung ang gagamitin muna nating text, yung under the handbook suggested ng UMW. Yung ginagamit natin. Yung ginamit ko ngayon ay ando doon sa under handbook. Pero yung lesson ay ginawa ko ng sarili ko yun. Yung text lang kinuha ko. Pero doon sa ganun din, pwede kayong gumawa ng iyong sarili. Alam ko nag-iisip na kayo. O ito yung pinakasimple na paggawa at paghahanda. Masyadong kasi ina-apply mo sa sarili mo, sineshare mo, tapos may panalangin. Okay ba? O anin? Tagalog po, Pastor. May Tagalog. O wala na ba? Thank you, Pastora. Nagpapatulog po kasi ng bata.
Aga Wala pa. na pong magtatanong. Mga kapatid, magtanong na po. So, malinaw po sa ating lahat. Parang maganda yung sharing na ninyo kapag lahat kayo ay nagtanda. Yun yung advantage ng Muslim. Ito yung ginagawa namin per zone. At ito yung Ano nga ba yun? ay na. Wala kasing nagsasalita. So, itanong natin sila, okay lang ba sa inyo yon? Yung sinabi sa atin na pastor na yun ang ating gagawin, yung journaling para sa ating sharing. Bali, isa lang. Yung ang text parang Bible study rin ba? Ganun ba? O iba? Pastor, Bible parang study. Bible study rin. Parang Bible study na ina-explain namin o iba po ba 'yon? Parang malayo po ba, Pastor? Yung Bible study kasi is more on nag-gain mo sa iba yun ng mga theory. Pero dito kasi kaya nga slap yung order na slap. Yung application ay muna sa sarili mo talaga yan. Sarili. Okay. Oo, Manggagaling sa sarili, mo. Pastor. Oo, Okay. i-apply. Manggagaling sa sarili mo, i-apply mo sa sarili mo. Ganun yun. So, you can listen sa mga ang dami-dami. Okay, Pastor. Di ba usually kasi parang judgmental pa yung nangyayari. Pero ito kasi yung journaling. Mismo na yung scripture na ngungusap na sa'yo. At the same time, ay dinanamnam mo, o sinishare mo yung karanasan mo. Pastor. So, Pastor, di ba parang ang pinaka-example dito nga ay itong ginawa niyong scripture. Ito yung Acts chapter 15 verse 35 to 36. Yun yung parang pinaka-example niya. Tapos ito yung... Kinuha ko yung text doon sa handbook ng UNW, Living Vision, under Living Vision. Alala niyo yung presentation ko nun. Tingnan natin. Yan, marami pa. So, ito yung una sa nila sa handbook ay building community naman. Pero ang ginawa ko, strengthening the mission. So, pwede ka ding mag-isip kung ano yung gusto mo. Ano yung iniisip mo na aside from building community, strengthening the mission, ano pa? Growing mission. Marami kang madidevelop doon. Tapos i-apply. Then, yung growing spiritually naman sa susunod, lahat ay gagawin to 8, 9. Acts 18, 8 to 11. Pero gawin yung order na slap. Scripture, lesson, application, and prayer. So, mapansin niyo na yung application ko doon ay one sentence lang yan. Pero pag nag-share ka at gusto mo namang tapusin yung 2 minutes, 2 to 3 minutes, yung pwede naman. And then sa susunod yung serving and advocating, yung Acts 16 to 18. So ito ay kinuha ko doon sa ang mga suggested text doon sa handbook ng UMW. Pero hindi copy-paste doon sa paggawa. Mayroon ka lang guide. So, Tess? Diyan ka pa? So, pusin na natin. Meron pa ba kayong tanong? Pastor, ako po, Si Mary si po. Si Mary. Pastor, yung pong lesson, bali, yun po yung
pinaka summary po nung kung kami po yung Oo. nakato. Oo. Yun po yung pinaka summary po ng verse Yung, namin oo, po. yung pinakasama rin ng verse. Yung pinaka-lesson. Pinaka-lesson. Oo. Thank you po, Oo. Pastor. Yung sinasabi na topic, hindi. Yung lesson, yun yung account. Hindi topic, lesson yun. Or scripture lesson, or lesson. Mga pangyayari. Okay ba? Salita naman kayo. Gusto ba ninyo yan? Oo, kasi tayo yung tayo yung dinevelop ni John Wesley in journaling. Try natin, Pastor, subukan. Kasi parang mahirap ata. Pero Sino yan, si? Ako, si Jackie, Pastor. Lakasan mo, medyo mahina. So, bali, yun nga. Day try natin. Siguro naman, habang tumatagal, mas matututunan siya. Oo. Makakasa yan sa start, parang ang hirap naman yata. Hindi, di ba? Simple lang, oh. Oo nga, Pastor. Slap, pop. Yun yung inisip ko agad eh. Mahirap Diba? ata. Hindi, kaisipan mo lang yun. It's all on the mind. Pero pag yutukan mo yan, mga 5 minutes lang siguro, matapos mo na yan. Anong ibig sabihin, Pastor? Paggawa pa. Isasanay sa yung pagkatao namin? Kung ba, ganito, Pastor? Hindi Isasanay doon sa sa, namin? hindi doon sa O, application. parang- Oo, doon sa application, meron kang karanasan. Ayan, meron kang karanasan. You can relate it. Nakaka-relate ka ngayon yun sa text, yun sa lesson. Kaya apply mo sa sarili mo, share mo ngayon doon sa grupo. So from today, parang gawa ka ng ganun eh. Ito yung bottom line. Hindi yung, iba kasi yung Bible study eh. Nangangaral ka doon, walang masyadong personal application. This is more on personal application. Pastor, Para, pwede po bang magtanong? yes? Parang ngayon, yung para sa akin po, Pastor, ngayon lang po ako naging aktibo. Pwede po ba yung ganon? Kasi ngayon Pwede. po lang po, yun. Pwede na? Oo. Pwede. Kasi ngayon lang ako naging aktibo talaga. Kaya nga yung pwede mong i-share doon sa karanasan, yung experience. Kaya ngayon, di ba, yung nangyari kay Pablo at si Barnabas, actually meron din silang mga konfliktong itong dalawa eh. Pero si Pablo ay, sige, punta tayo. Parang meron ding concern ng bawat isa. So ang nag-udyot sa kanila, yung salita din ng Panginoon, hindi na doon na sa faith nila. Di ba? Minsan talagang mayroong mga pangyayari na yun. Kung sino pa yung mga tinututukan ng kaaway na yan, yung mga sinugo. So kailangan, yung may caring bawat isa, pinapanalangin. So openness. Siyempre, sayang lang yung kung hindi sila bumalik doon, sayang naman yung nasimulan nilang pagmimisyon, di ba? So, ganun yun. Nagdodoble yung kaaway din kasi sa mga apostol, kahit si Pablo at si Barnabas, meron mga karanasan na gano'n. Pero mas temporary lang yan, crisis na yan. Yun yung example lang yun. Kaya para sa akin, kung dumaan man ako sa mga ganon at nakita ko yung mga pangyayari, maaring conflict between clergy and lay. At yun na yung simula ng aking pagtatampo. Ang sakit ng UMC yan eh. Tamporitis yan eh. Awat eh. Oo, di ba? Very timely. Pero alam mo yung salita ng Panginoon kasi
yan yung ano eh. Hindi ka makaka-escape. Hindi ka makaka-escape, laging merong pamamaraan. Kasi pag seryoso doon sa pinagbubulay-bulayan mo sa puso mo. Kaya nga merong application, personal application yan. Hindi doon sa iba. Ikaw yan. Nababago ka yan. Yun yung advantage ng King Journal. Yeah. Di ba? Galing ni John Wesley, di ba? Kaya para sa akin, dahil sa salita ng Panginoon, lang ngayon ay babalik ako. Balik ako sa grupo. Bakit? Nakaka-relate ba kayo? Meron ba kayong, di ba? Meron kayong karanasan? Relate, Pastor. Tawa naman ako sa inyo. Oo naman, kahit ano, ang salita ng Panginoon kasi talagang yan eh. Nagpapaalala. Lagi. Yes? Sige. Meron pa naman tayong time na 15 minutes. Good morning Oh, to sharing. everyone, mga kapatid. Sharing na. Napakaganda ng topic natin na ito, related talaga sa atin. Pastor, tanongin ko lang. Sino yun? Si kapatid Melly. Ismeli. Melly. Eli. Patingin ng ganda. Ano bang dapat gawin, Pastor, ang isang kapatiran na medyo ano bang sabihin yun? Ang kapatiran na yung mayroon kang medyo nasabi sa kanya pero alam mo naman na para ma-twist yung ginagawa niya. Pero yun ang dahilan niya para hindi na daw magkakapilya. So, anong gagawin mo? Yun nga, isang ano na to, pamamaraan itong slap. Kaya of course panalangin yan. Okay. Of course panalangin yan, di ba? Si Pablo, siya yung apostol din dito eh. Tapos si Barnabas, partner niya yan. So, Laiko si Barnabas. So meron nangyari, may conflict din silang dalawa eh. Yan, may conflict silang dalawa. Meron talagang disagreement between Paul and Barnabas. Pero si Pablo, siya yung lumapit eh. Regardless kung sinong may kagagawan. Kasi pag ikaw ay nandyan na yung puso mo, yung salita ng Panginoon, Pablo or Barnabas ka, lapitan mo yan. Kasi kagaya ng sinabi ko, hindi doon sa yung miraculous na confirm na sila ang nilagay dyan. Halimbawa, official, pastor, leader, ay sila yung miraculous na talaga, no? Pero hindi yun yung normal na Ang normal dito, kasi kung yung to live by faith, trusting God in whatever situation. So balik tayo doon sa magitan ng salita ng Panginoon. So yun yung kikilos ngayon with prayer. Sa magitan ng panalangin. Kaya nga itong slap, itong journaling, ito yung tanong mo, kapatid, ano yan eh. Ito na yung isang pamamaraan ng Panginoon. Hindi na yung turuan, duro-duro. Ikaw mismo, siya mismo ba? O tayo mismo? Yung source ng problema. Hindi, si Pablo hindi na niya inisip yun. There was a disagreement pero sila din magkakasama. Kasi niniwala ako na si Pablo ay UMC, United. Diba? Kasi naman ang kahulugan ng salita ng Panginoon kapag pinairal mo nararamdaman mo yung emosyon. Katiwala mo yan sa kanya. Bigay mo na sa kanya kasi mahirap yan eh.
Ano ba yun? Matthew 11:28. Come to me. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. Come to me and I will give you rest. O, di ba yung invitation mismo ng Panginoon? Hindi mo kaya yan. Panginoon lang. So, kapag kumbabaan ng loob. So, normal lang yung mangyayari yung disagreement. Pero ang maganda yung kayo ulit. Reconciliation. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol dito. Pero dito sa ISLAP guidelines, napakasimple yan. So yun yung advantage, yung application. Application doon sa lesson. Hindi na ito, hindi masyadong highly religiosity theologically, kundi ito ay talagang grassroots. apply mo sa sarili mo. Kaya sige na, gawa na tayo ng journal. Doon mo ilabas lahat yan. Pwede mo nga nang isi-share doon sa karanasan mo. Pastor, ano nga yung text namin? Yung text ninyo sa susunod, Para pag-aralan namin. o yan, doon pa rin sa under suggested, doon sa Living Vision of the UMW, Acts 18, 8 to 11. Yan. Gawa na kayo ng SLAP, Acts 18, 8 to 11. 8 to 11. So, bali yan ang gagawin namin na journal. O yan yung type. O, yan ang gagawin ninyo na SLAP. Acts Madali lang yan. 18 verse 8 to 11. 8 to 11, Pastor. Okay. Acts 18 verses 8 to 11. 8, 9, 10, 11. 4 verses. Ang ginamit natin ngayon ay dalawa lang. So, ang pinaka-sum up na ngayon dito yung lesson natin. Build a community through your relationship, in your local, to the UMW, to the group, the community at large, sa congregation, and you welcome the new people to the group. Attend to the UMW and all events at all level of the organization. If you are a member of the church council, subli ka, bumalik na kayo. Network and collaborate for events and other activities. Oo, mamimiss ninyo yung joy. Diba sabi ni Pablo, be joyful always. Kasi gusto ng kaaway, ayan yun, malulungkot ka eh. Nanakawin niya yung faith mo, nanakawin niya yung order, yung buhay mo. Pero ang Panginoon I came that you might be full of joy. Diba? Kaya nating sayangin yan. Nating mamimiss natin yun. Yung panahon na kinuha lahat ng kaaway yung joy sa puso natin. You can make it in any example. You can create sa gusto mo. Lesson. May tanong ako, Pastor. Paano yung nakaraan na lesson natin? Anong gagawin natin? Di ba hindi pa siya tapos? Yung Yung nakaraan na lesson natin ng Wednesday, Pastor. kasi pumunta na kasi tayo sa alam mo, mas maano kasi yun eh. Teach more. Ito, maganda naman yung ginagawa niyo doon. Kasi at least sinimulan niyo yung Hindi, Pastor, yung yung, di ba yung lecture mo nung nakaraan is yung roles and responsibilities in the organization. yeah. Yun nga, yung roles and responsibility, tapos na yun, di ba? And then, nasa living vision na tayo. Yung living vision, isinama ko na ngayon yung SLAP para merong
Yun yung mga verses na gagamitin natin doon sa Living Vision under the UMW. Still So, bali, under Pastor, the suggested. Oh. okay. Sa Wednesday na tayo start ito. Gusto ba ninyo na gawin na? Oo. Tanungin Sayang na. natin sila. You try to make it kasi you can do that in 5 minutes. Saglit lang yan. Wala. Sa'yo, Pastor, 5 minutes. Hindi, the spirit tells you. So, meron pa? Mga kapatid, mga kababayan. May dalawang bagay lang kung silensyo kayo. Naintindihan? O hindi. O hindi. Naintindihan ng pastor. Alam ko naman naintindihan nyo kasi simple lang yan, di ba? Simple yung presentation. Nung una, yung mga unang nag-present ng ganito, na parang masyadong mataas kasi yung level, yung audience nila. Eh, puro mga theologian. Pero dito napaka-simplify yung presentation ko, mga friends. Diba? Hindi lang yun. Hindi lang yung benefits kasi ng paggawa ng journal ay sa health natin, di ba? Tapos spiritually we are growing. Binabalik tayo doon. I-restore niya tayo doon sa na-miss natin dahil kumilos ng Panginoon. Salita ng Panginoon. Ikaw mismo, personal. O Sis Melly? Nasagot ba yung tanong mo kanina? Openness lang naman yun. Di ba si Pablo at saka si Barnabas? Parang mga bata lang yan eh. Childlike. Yung childlike attitude. Pero pag childish kasi, kahit bigyan mo siya ng lollipop kayo. Pero pag childlike, di ba, normal lang yan. Dito pumapasok yung word na bribe, Pastor. Right? People to make them good. Yes. Hindi kasi pag bribe yung kumilos dyan, hindi ano yan. Pero doon pag doon sa salita ng Panginoon yun ang usap, commitment yan sa Kanya, regardless of you stay there. Tapos palawakin, balikan, di ba? Kaya bumalik silang dalaw din. Unawa. Oo. Kaya nga, huwag mong saraan yung pag-exercise ng utak. Kasi, iilab yung tiyan. Pag masyado ka ma-stress, affected yung brain. So, these are benefits and normal. Hindi mo na kailangan na take ng mga medicine, di ba? Exercise of mind and faith. Journaling. At the same time, physical exercise. Mental. Yan. Time na. Ba't kayo hindi nagpapakita? Webinar to, webinar. Tapos na. Wala. Kasi kayo, maganda nyo eh. Walang
Pastor. Susan. Asan na si Ate Susan? Silang, so, babalik ko na sa inyo. Kung wala na kayong tanong pa. Bakit napaka-silensyo? Napaka-silensyo. Ate Susan. Siguro, Pastor, kung wala nang magtatanong. Baka tulog na, Pastora. Pag wala nang magtatanong, Pastor. Tulog na sila. Oo. Closing prayer muna. Tapos, di ba, meron pong mga prayer requests. Ewan ko po sa kanila kung meron po silang dagdag na prayer request, Pastor. Pastor, yung binigay mong verse, yung Acts 18, verse 8-11, yun ang ano namin. Slap. Opo. O yun yung gagamitin. Igagawin ninyo. Ngayon na ba, Pastor? Ay, hindi. Assignment po. Yes, okay. Oh, ganda yan. Di ba? Pastor, kung wala nang magtatanong, closing prayer niyo na po. Ay, kung wala na, mag-pray na tayo. Sige po. Tayo ay manalangin. Pastor, nasa sayo yung prayer request. Pastor, isa-isa ba kaming Mag-share? mag-explain this o mag-share Opo, about kung this? kasya, opo. Kung kasya yung kung kasya yung time, hanggang sa time ninyo, you can divide the time. Okay, Pastor. Saan na yun? Miss Jackie. Wala. Ibigay Yung ko yung sa prayer Pastor. request mo? Yung prayer request is Wala sa akin na. si JP Senior. Ano yung gusto nyo isama natin sa prayer? Yung si JP at saka si Jimmy at saka si Reggie. Ano yung mga yun? Siguro ano mo dito? Sis Gina, ikaw nga magsabi. May ano po sila, Pastor, may mga lagnat, may mga trangkaso. At ganun din po si Sister Annalisa, pakisama din po sa prayer at saka sa Haysed. Haysed. Okay. Annalisa. Sister Annie. Sister Annie. Nanay. Okay. Si JP. Tapos si Jimmy. Tapos si Reggie. Sila lang po. Thank you po, Pastor. JP, Jimmy, Reggie, Annalisa, Haysed. Sino pa po? Baka meron pa diyan. Yung si Leonora Sinas, Pastor. Leonora Sinas. JP, Jimmy, Reggie, Annalisa, Haysed, Leonora. Sige, let's pray. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa oras na to. Salamat sa pinagkaloob mo sa amin na talento upang patuloy din namin maibahagi sa aming mga kapatiran na nasa ibang bansa, specifically in Israel. Salamat, Panginoon, dahil sa pagpapala na pinagkaloob mo sa akin ay hindi lamang nasusukat doon sa material kundi spiritual na ito ay kailangan pagyamanin. Lord, kagaya ng mga request ng mga anak mo, patuloy namin dinudulog sa iyo ang mga kapatid na mayroong karamdaman. Sa ngayon ay mabigkas na itong mga pangalan na ito na si JP, si Jimmy, si Reggie, si Annalisa, si Haysed, Leonora, Panginoon. Right now, patuloy mo ipatong yung mapagpalang kamay sa kanila.
at madama nila ang iyong pagkilos sa magitan ng banal na spirito. Because you are the God of hosts, you are the great physician. Right now, I declare continually your blessing, your healing upon them. At anuman, Panginoon, ang concern ng Israel congregation right now through the leaders and all the members, at samahan mo sila. Dahil naniniwala kami na ang iyong mga salita ay patuloy na kumikilos. Ito ang patuloy magbigay paghilom sa bawat isa. Na kapag nangusap at bukas ang aming puso at kaisipan, lalo na sa paghahanda in making journal, ay hindi kami nakatuon sa mga tao na kapaligid sa amin, kundi ikaw lang, ito yung normal. Dahil hindi ka nalulugod sa mga taong hindi naniniwala, hindi na nananalig sa iyong mga salita. Kaya ngayon pa lang, hindi kami magkakahiwalay, pansamantala na hindi namin tatanggapin ang tugon ng aming panalangin. We now receive the declaration with your power and with your grace. At patuloy namin inuutusan at winawasak ang kapangyarihan ng kaaway na yan na maaaring patuloy na nagugulong at nagsisiraan sa bawat mga tinawag mo sa iyong kaubasan. Thank you, Lord, sa pananampalatayang buhay. Salamat sa iyong pangako na hindi nagmamaliw. Salamat sa mga guide na minana namin kay Chan Wesley na hanggang sa ngayon ay patuloy na buhay sa aming pananaw sa kadahilanan ng kanyang pangangaral. Continually like Paul. And we are now the contemporary Paul and Barnabas. That we can go together again for fellowship, for continuing education, for refreshing the fellowship, that ikaw ang patuloy na makilala in our midst. Samahan mo kami sa pansamantala namin pag-iwalay sa gabi ito. Nung balik kami sa aming mga higaan na taglay namin ng kayusan, kapayapaan, joy, that in peace that passeth understanding. Forgive us our sins as we forgive those sins against us. In Jesus' name we pray. Ang lahat ay magsabing Amen. 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 Thank you, Pastor, sa prayer. You're welcome. Amen. Glory Thank you to po God. sa prayer. Salamat. Booker, Laila Dami natin. po. Maraming salamat